ay ginamit sa paghuhukay dahil nagpatupad si Torre at ang mga pulis ng project nila na illegal na ang tawag ay dig. Kung si Tatay Digong ay may build, si Torre ay may dig. So sa tingin mo mga panghukay at pangbungka lupa ba ang pinull out? Yan, o ano pang mga kagamitan? At bakit hinabol mula pa kagabi? Naglilinis ang mga pulis, ha? Ang pagpuslit ng mga semento, graba at mga buhangin. Yan, ano ang tinatanggal ng mga gamit nila? Observable indicators? Ito ba'y bahagi ng pagtatakip at paglilihis sa mga ebidensyang makikita ang kanilang kriminal at illegal na paghukay at pagsira sa mga properties ng Kingdom of Jesus Christ, Brother Paul? Insofar doon sa mga malalaki, mabibigat at pautay-utay nga ng mga equipment na kanilang ipinapasok. Simula pa nung una dito sa loob ng KOJC compound, papasok dyan sa cathedral, tapos diretso dito sa JMCI basement, ay hindi pa natin fully at totally na papansin na ipupull out nila at ilalabas ang mga ito. Ang mga kapansin-pansin lang ay may mga maliliit na mga bags, garbage bags, ilang bags na inilalabas nila na isinasakay sa kanilang mga mobile cars. At ang kapansin-pansin, bukod nga doon sa mga basura, ay yung mga graba at buhangin na kanilang inilalabas din. Yeah. So, yung mga nakita natin nung una pa na mga equipments, mga radar system nila o ano pa mang klase ng mga makina machineries na yan, ay hindi pa natin totally na napapansin na paunti-unti nila itong inilalabas kasi wala naman sigurong magbabago doon sa boxes o mga lalagyan na pinaglagyan nila nung una bago ito ipasok dito sa loob. Baka iyon din yung gamitin nila na mga lalagyan palabas dito sa compound. Pero so far, nakaantabay pa rin naman tayo, Brother Eric, sa kilos ng mga kapulisan dito sa loob ng compound. Pero doon sa inilabas at nag-leak na video na ibinigay kay SAS, ay makikita natin na talagang ang lalim ng pinaghukay nila, ang lalim ng kanilang mga ginawa ng putas doon sa basement. So, hindi nila magagawa na mabutas yan kung wala silang malalaking mga equipments, kaya machines na ginagamit dyan. Pero tuloy-tuloy ang ating pagbabantay dito sa Bukana, sa entrance ng JMC, kung ano-ano pa yung mga bagay na maaring lang ilabas mula dito sa basement. May tubig na sa ilalim. Kahapon o kagabi ay talagang iba yung tensyon dahil panic mode na. Kasi darating ang mga patubad pa ba sila ng batas? O senador? Alam ba nila talaga yung batas? Correct. O alam ba nila ang pagiging pulis? At alam ba nila yung pinapasok na operasyon? Dahil naka-uniforme ka, tapos nang-uniforme ka ng pulis, ang purpose niyo dito ay mag-serve ng arrest warrant para sa isang tao o ilan man. Pero bakit lumalabas at nakita ka, ikaw na law enforcer, bakit nakita ka na nagpupuslit ng mga kontrabando, ng mga illegal na mga bagay na wala doon sa arrest warrant na order? Wala doon at hindi sakop sa order na yon. Kaya nakakapagtaka na nakakagalit din kagabi, kahapon, dahil gumawa sila ng mga hakbang, gumawa sila ng mga aksyon na pang-kriminal, hindi pang law enforcer. Dahil pulis ka, idadaan mo at magkukunwari ka na ang laman ng box ng tubig ay tubig lahat. Pero bakit may supot-supot o plastic-plastic ng mga semento? Ayun. Para saan? At para kanino yan? Para sa alin na mga hakbang yan?
So naharang natin yan, na-intercept natin yan, pero may mga iba na talagang nakalusot. Nakalusot in the sense dahil syempre tayo, tiwala na pagkain lang yung pinapasok, tubig lang yung ipinapasok, hanggang sa nabuksan natin, na-intercept natin na iba na pala yung kanilang mga ipinapasok dito sa loob ng compound. Kaya lalo tayo naghigpit na hindi na nga sila pinagpapawalan sa paglabas-masok. Kung anong gusto nilang gate na buksan, binuksan na natin para sa kanila. Tapos eto pa ang kanilang gagawin. Hindi na nagpapaalam sa may-ari ng compound, hindi na nagpapaalam sa mga opisyal dito, kahit respeto man lang sa mga misyonaryo na nakatira dito, na tayo pa rin naman ang may-ari ng compound na to at arrest warrant lang naman ang kanilang gagawin. Bakit ganun ang pambabalahura, pambabastos sa karapatan natin bilang tayo yung may-ari ng compound na ito? So talagang kahapon, kagabi, talagang naipakita yan sa buong mundo pa. Ulit-ulit na i-flash natin sa video, sa photo, sa balita na para silang mga kriminal. Huli ang pulis, na hindi mo maaari na, ewan ko ba, kung talagang yung mga itsura nila agresibo na gusto talaga nilang ipasok. May iba naman na napansin na mali ang kanilang mga kontrabando ang kanilang dala, nagbibingi-bingihan, nang sinisita na natin, bumabalik, lumabas doon sa gate, nagbibingi-bingihan, ayaw tayong pansinin kung tinatanong natin kung ano ba yung laman, patingin kami ng laman. Marami silang itinatago. Marami silang hindi natin alam kung anong ginagawa, nalabas na doon sa kanilang pakay mismo dito sa loob ng KOJC compound. Ayun. Pero sa lahat ng yan, mga kapartner, sa lahat ng mga nanunood, hindi tayo nagpapabaya hanggang sa mga oras na ito. Dahil isang araw na lang, bukas ay magdadatingan ang mga bisita at mga kaibigan natin ng mga senador para sa Senate Ocular Inspection at makita ang buong katotohanan. Makita ang buong katotohanan na tayo, wala tayong access sa lahat ng mga ginagawa nila na operasyon. Hindi natin sila pinipigilan at malaya silang gumawa ng kanilang mga pag-iikot. Pero may mga mahalagang bagay at lugar dito sa loob ng KOJC compound na dapat tayo ay may access. Yan, mga pinopuslit na gamit nila. Dahil may mga illegal na silang ginagawa na operasyon. Na keso daw hindi pwedeng pakialaman, hindi pwedeng maantala, hindi pwedeng ma-delay. Ayun. Brother Paul, Brother Troy, makakasama din